Good morning. Sa PDP ba? Oo, siyempre. Ganun ang... Ito yung sa PDP, mga PDP yung si kabayan. Ma'am Asra yan. Kasama na din namin yan sa mga forum. Nagagalak namin ibalita sa inyo na ang bumbero ng Pilipinas ay ang pinakaunang party list na nag-file sa araw na to. At nakatatak ng 8:52 yung ating oras kung kailan tayo nag-file. No? Pangatlo sa pila, pero dalawang senador ang nauna sa atin at tayo yung pinakauna na nasa pila na kanina no, ng pag-file ng candidacy. So, ang bumbero ng Pilipinas Party List ay tumatakbo po bilang representante ng lahat ng mga voluntaryo sa buong Pilipinas, whether they are firefighters, medics, calamity responders, or rescue volunteers. Tayo po ang magre-representa sa kanila. Unang party list po natin bumbero na kulang sa batas na nagpoprotekta sa mga welfare at future ng ating mga bombero at ng ating mga voluntaryo. Imagine niyo yung ating mga nag-a-address. Sobrang dami ng volunteers. In fact, there are more fire volunteers in the country than the regular employees of the Bureau of Fire Protection. At gusto natin tulungan ang ating BFP because ang ating bansang Pilipinas ay prone po sa lahat ng uri ng kalamidad. Whether this is sunog, baha, indoor, lahat ng uri ng kalamidad. Itang lumingon. Kung manotis din dito sa Metro Alin ayusin? Sige. Yabanti maganda. Yan. Kulang ng mga PPE ang ating mga bumbero. Maraming nagpo-volunteer para matulungan ang ating pamahalaan because there is nobody who champion the causes of all the volunteers in the Philippines. At nandito din tayo upang tulungan ang ating mga kababayan. There are more than 100 municipalities in the country that has no fire trucks at maraming mga barangay ang wala pang mga ambulansya. No? So kapag meron pong nakatutok dito sa mga atikain natin, asahan ninyo na ang bombero ng Pilipinas ay nandiyan po para inyong masangkunian. Kapag meron pong mga volunteers natin na namamatay o kaya ay nagkakaroon ng sakit even during sa kanilang services, no, ay wala pong kaakibat na benepisyo para sa kanila. Marami tayong mga volunteers kung saan na lang sila humihingi ng tulong. And one of the legislative agenda na gusto natin isulong ay ang pagkakaroon ng Provident Fund para sa kanila kung saan pag may namatay, may nagkasakit sa kanila, sa mga volunteers natin ay meron tayong magugugot na pondo para sila ay pangalagaan. Gaano ba kahalaga ang ating mga firefighters at gaano ba kahalaga ang ating mga responders at ang ating mga rescue volunteers? Paglabas pa lang nila ng bahay, they are ready 24/7 to address the needs of the people who are in need. Pero tayo po, ang gobyerno po ay walang nailaang pondo para sila ay pangalagaan. Paglabas ng bahay, kalahati ng kanilang paa ay nandoon na sa hukay. Pero sila po ay hindi napapangalagaan ng ating pamahalaan. Sila lang din po. Ito ang experience ng mga kasamahan natin. No? Recently may namatay tayo na kasamahan ng bombero, volunteer po dahil nag-respond sila sa susunog. Pero ang nangyari po, they are dependent on the local government units kung kailan sila matutulungan at saka dun sa mga fellow volunteers nila na nag-aambag-ambag. Whereas if there is a provident fund that is set aside for them, ito ay matutulungan natin. Isa pa sa mga nais namin isulong ay ang tax incentive para sa ating mga nag-donate ng fire trucks at saka ng mga ambulance and all other kinds, mga motor na ginagamit sa emergency situations, no, na dapat ito ay bigyan ng tax incentive ng ating pamahalaan. Marami din pong businesses ngayon na merong mga gustong mag-donate ng fire trucks and rescue vehicles dito sa ating bansa, pero nahihirapan po because of all the restrictions natin. And dahil wala nga pong nagsulong at walang boses ang ating mga voluntaryo, ngayon po ay magkakaroon na po sila ng boses sa pamamagitan ng ang bombero ng Pilipinas Party List. Ibaba mo yan. Undersecretary Astra Pimentel Naik, number 1 nominee of the PPP Party List. PPP.
ABP. ATP. Ang pangalan mo, pangalan? Ito dito, ayan. DP yan kasi nandun yan. Kasama yan na yung sa asin, kasama sa mga leaders. Tsaka kasama na din namin sa mga forum yun. Ilang forum na. Hello, ma'am. Thank you, ma'am! Yes! Kami lagi. Sino nakikipaglaban para sa bayan? Yes! Yes! Pero ng Pilipinas. Ayan. ABP party list. Ayan, mga kababayan. ABP party list. Ayan. Yan, hindi mo makukuha ng justisya. Dapat naandun muna siya ilaban, bigyan ng sapat na suporta, kunin ng justisya, maparusahan yung mga nagkasala na amo para ang mangyayari dyan, yung mga susunod na nagpapanak na bukid ng mga ating OFWA, hindi sila basta-basta mag-iisip ng ganun dahil may nakikita silang napaparusahan, nagpipitay, at syempre alam mo malaki ang dapat maging partisipasyon ng ating gobyerno dito. Dahil sila ang magtatanong doon sa counterpart natin, bakit ba ang ating bilateral labor agreement mukhang hindi ata na magparusahan yung mga ating mga amo na mga salbahe, Kailangan, pag nandun lumalaban ng OFW, dapat mabigyan sila ng sapat na suporta. Ayusin ang ating shelter noon, bigyan ng sapat na legal na tulong. At siyempre pagdating dito, inaalala ng pamilya. Paano siya makakalaban doon kung ng pamilya rito ay hindi rin nabibigyan ng sapat na tulong, wala siyang trabaho. So dapat tulong-tulong po ang recruitment agency sa magbibigay ng assistance sa ating OFW. Yung ating gobyerno may sapat na programa sa pagbibigay ng maayos na shelter, maayos na financial assistance, legal assistance, at pati po dito sa pamilya na naiwan, dapat bigyan din po ng mga sapat na assistance yan para hindi po nag-aalala ang ating overseas Filipino workers habang lumalaban at kinukuha ang justisya. Palagay niyo sir, sapat po ba yung tulong ng malaki pa ang pagkukulang kasi kung sapat na yan, wala namang hihingi ng tulong. Paano po ba? Marami pa rin overseas Filipino workers ang hindi nabibigyan ng tulong. Halimbawa, paano yung mga nagkautang, ginagawaan ng mga problema, sinabi nagnakaw sila, ang lalaki na kanilang bayarin. Yung merong mga may sakit doon na hanggang ngayon, hindi pa rin sila makakaway dahil ang lalaki na ng mga bitin sa ospital. Matagal ko na itong sinabi sa Kongreso at sa Senado. Paano natin matutulungan ito kung personal ang kanilang problema? Ang lagi lang natin nakukuha ang sagot. Bawal daw po gamitin ang pondo ng taong bayan sa personal na pagkakautang o sa personal na problema ng OFW. Pero baka sakali makagawa tayo ng batas kung kinakailangan para iligtas natin ang buhay ng isang OFW. Pera yan ng taong bayan. Dapat masiayos lang natin kung ano ba ang dapat na mga kaso na po pwede namang gastusan at isalba po ang buhay ng ating mga overseas Filipino workers. Ako po mismo, dahil personal na tumutulong sa mga OFW, marami pa po akong hindi natutulungan at hindi natin kayang tapusin ang problema nila dahil malaki po dapat ang gagampanan ng ating gobyerno. Hindi po sapat na sasabihin lamang na pababayaan natin na mamatay ang OFW doon dahil hindi pwedeng gamitin ang pera ng taong bayan sa personal na problema. Napakarami pong OFW na ganyan. Madaling sabi sir, kung kaya po ay malulukok dito, isusulong nyo sa Senado o sa Kongreso, dagdagan yung budget. Dapat kasi kumpara po doon sa ipinapasok na pera ng overseas Filipino workers, napakalaki pong tulong sa ekonomiya. Kaya dapat suklian din naman natin na kung sila ay nangangailangan, sapat talaga na tulong. Kasi maski nga yung tulong legal minsan parang nagkukulang. Bakit kamo? Dapat tayo ay mag-hire ng mga lawyers doon. Hindi yung lawyers natin dito na dadalhin doon dahil wala yan silang magagawa doon dahil hindi naman sila makakapag-practice ng batas doon. Kailangan damihan po natin yung ating mga abogado na lokal po doon, nakakaintindi ng Arabic kung sa kanilang bansa para po sila mismo ay ipagtanggol tayo doon.
At hindi po kasi po pwede na ang abogado ng Pilipinas ang pupunta doon. So, dagdagan po natin ang pondo, lakihan po talaga para mabigyan po natin ng tulong ang ating mga overseas Filipino workers. Sir, for the record po, pangalan po. Attorney David Castillon at yung aming nominee si Papacia Sadicon at si Sir Florante po. Ako, OFW Party List. At maraming